Ang lalaking naging sikreto kong asawa sa loob ng 5 taon ay ikinasal na pala sa ibang babae. Asawa ko, ito ang regalo ko para sa bago ninyong kasal. Ang labi ng iyong anak. Meng, masaya ka ba? Opo, masaya ako. Matagal na mula nang huli kaming lumabas ni Papa para maglaro. Papa, sa makalawa ay may performance ako sa school. Manonood po ba kayo? Meng, masyado kasing busy si Papa. Susubukan ko. Sige po. Brother Grass, marahil ay oras na para sabihin ko sa iyo na ako talaga ang matagal mo nang hinahanap na tagapagligtas ng buhay mo. Si Little Insect, Ting-Shen. Ako talaga yon. Hello? Daddy Shen-Shen. Bilisan mo, iligtas mo ako. Baka kung ano nang mangyari sa akin. Jiao, huwag kang mag-alala. Pupunta na ako riyan. Maghintay muna kayo rito. Babalik ako agad. Meng, pahiram muna ako nito. Papa, bumalik po kayo agad. Napakalamig. Bumalik ka po agad at sunduin niyo po kami ni Mama. Papa, Sa ika-5 taon ng aming sikretong kasal, ang kumpanya ay nagkaroon ng bagong artista na gustong-gustong tumawag sa kaniya ng daddy. Mas bata at mas sariwa. Hindi ako biniyayaan ng masayang pag-ibig. Sa halip ay malubhang karamdaman ang nakuha ko. Meng. Naku, ang lagnat niya ay nauwi na sa pneumonia. Kailangang madala agad sa ospital. Li Ting-Shen. Li Ting-Shen, ano ba talagang ginagawa mo? Sagutin mo ang tawag ko. Kung dadalhin natin sa ospital ngayon, maisasalba pa siguro si Meng. Di ba sinabi ko na? Nababalik din ako maya-maya? Hindi ka ba nakakaintindi? May lagnat ang anak mo. Madalas naman siyang lagnatin, at tuwing lalagnatin siya ay tatawagan mo ako. Paano pa ako makakapagtrabaho nito? Dalhin mo na lang siya sa ospital. Busy ako. Meng, huwag kang mag-alala. Dadalhin ka ni Mama sa ospital. Meng, lumaban ka. Mama, hindi po ako makahinga. Mama, hindi po ba ako tunay na anak ni Papa? Bakit parang si Papa ay hindi man lang ako mahal? Gusto ko sana na palagi tayong magkasama ni Papa at Mama. Meng. Ting-Shen, anong ginagawa mo? Sagutin mo ang tawag ko. Bakit kung kailan kailangan kita, palagi kang hindi sumasagot? Ting-Shen, may lagnat si Meng siya ay. Shiwan, nakakairita ka na. Sabi ng busy ako, huwag mo akong kulitin dahil sa maliliit na bagay. Tingnan mo ang sarili mo. Matanda ka na, hindi mo pa rin alam alagaan ang sarili mo. Hindi ka man lang umuwi noong umuulan, napakabata mo pa umakto. Kasi masyado mo akong dine-baby, Daddy Shen-Shen.
Paumanhin po, dahil sa hindi bumababang lagnat ng anak nyo, nauwi ito sa malalang pneumonia at wala na po siya. Paano siya mawawala dahil lang sa pneumonia? Doktor, nagkakamali po yata kayo? Kung nadala nyo po siya ng mas maaga, baka may pagkakataon pa po siya. Sayang, dahil punong-puno na ang mga baga niya. Tinatakot mo lang si mama, di ba? Gising na, uuwi na tayo. Sabi mo gusto mong pumunta sa dagat, hindi pa kita nadadala roon. Huwag mong takutin si mama. 5 taon ng pagsasama, may nawala at may nasaktan ng malubha. Panahon na po para bumitaw. Kahit kailan, basta't hindi mabuti ang aking pakiramdam, palagi kang nandiyan. Siya talaga ang mahal kong Daddy Shen. Liting Shen, kaya naman pala aalagaan mo si Chu Tianjiao. At binaliwala mo ang kaligtasan ng sarili mong anak. Talaga palang si Chu Tianjiao ang pinakamahalagang tao para sa iyo. Kung gayon, hangad ko ang inyong masayang pagsasama ng pangmatagalan. Simula sa segundong ito, isa ka na lamang alaala. At ako naman ay magsisimulang muli ng masaya. Mengmeng, patawad anak dahil hindi kita naalagaan ng maigi. Maging anak pa rin kita sa susunod na buhay at babawi si mama sa iyo. Shiwan, ano bang ibig mong sabihin? May lagnat si Jiao Jiao, hindi mabuti ang kanyang pakiramdam, kaya pinuntahan ko siya. Bakit ka nag-iwan ng nakakairitang mensaheng ganyan? Napapaiyak tuloy si Jiao Jiao. Umiyak lang siya. Nag-aalala ka na? Alam mo ba, dahil sa pag-alis mo ng walang paalam, si Mengmeng ay wala na. Karaniwan lang naman na sipunin ng isang bata, di ba? Naan lang sa ihip ng hangin, ang arte-arte na agad. Si Jiao Jiao nga ay nasa 38 degree ang lagnat, pero hindi man lang dumaing. Liting Shen, naaalala mo pa ba na ikaw ang ama ni Mengmeng? Chiwan, huwag ka nang magkagulo. Alam mo ba, para lang sa inyong kasal, ay nagpuyat si Jiao Jiao para i-design ang iyong wedding dress. Tungkol ba sa sipon iyan? Dinisenyuhan ako ng wedding dress? Tingin ko siya ang gustong magsuot noon. Sinabi mong hindi pwedeng ipaalam sa iba. Kaya 5 taon tayong nagtago ng ating kasal. Ngayon, dahil lang sinabi ni Chu Tianjiao na gusto niyang makita kang maging bridegroom, ay agad-agad ka nang magpapakasal. Kahit ang wedding dress na iyon ay ginawa ayon sa sukat ng kanyang katawan. Liting Shen, hindi ako mangmang. Huwag mo akong ituring na parang tanga. Kanselahin na natin ang kasal. Mag-divorce na tayo. Mag-divorce na tayo. Aabot ba tayo rito, Shiwan? Mukhang nababaliw ka na. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa'yo. Si Jiao Jiao ay parang sarili ko ng anak. May sakit siya kaya kailangan ko siyang alagaan. Ito ang tamang gawin. Huwag mo na sana akong awayin dahil lang sa maliit na bagay na ito. 23 taong gulang na anak? Liting Shen, nakakasuka ka talaga. Kasalanan ko po ang lahat. Sa ibang bansa kasi, iyon na po ang naging tawag ko. Kung ikinagagalit po ito ni Ate Shiwan, hindi ko na po siya tatawagin ganoon. Bakit mo naman sisisihin ang sarili mo? Kung hindi dahil sa iyo at sa puyat mo sa paggawa ng wedding dress niya, hindi ka sana magkakasakit. Kaso, hindi siya marunong tumanaw ng utang na loob. Binibigyan pa niya ng mali siya ang kabutihan mo. Kung mayroon lang siyang kalahati ng kabutihan mo, edi sana okay ang lahat. Gusto mo po ba tatawagan ko si Ate Shiwan para makapagpaliwanag sa kanya? Huwag na huwag mong gagawin iyan. Bahagi lang ito ng mga paepekto niya. Tama. Paanong nagawa niyang kalabanin si Kuya Lee? Jiao Jiao, dahil wala ka pa sa bansa noon ay hindi mo alam ang nangyari. Noong nililigawan pa niya si Kuya Lee, ang ginawa niyang panliligaw ay totoong tanyag sa lahat. Hindi lang tanyag, kundi desperada siyang humahabol. Parang asong nakasunod lang sa ating Kuya Lee. Totoo iyan. Sa kabila ng mga pakana ni Shiwan, pagkatapos nilang magpakasal ay wala pa rin siyang magawa kundi sundin ang bawat gusto ng ating Kuya Lee.
Tingnan natin kung hindi siya hihingi ng paumanhin. Maniniwala ba kayo na sa pagbibilang ko ng 3 ay tatawag siya para magmakaawa na magkabalikan tayo? 3. 2. 1. Ayan na nga, tumawag na. 3, 2, 1. Dumating nga talaga siya. Sir, kailangan niyo po ba ng investments? Hindi. Medyo hindi pa rin maganda ang pakiramdam ko, Daddy Liting Shen. Pwede po ba akong magpasama sa loob para humiga saglit? Magpahinga tayo sa loob. Pero, si Ate Shiwan, paano kung magkaroon na naman siya ng maling hinala? Bakit hindi ka muna bumalik doon at magpaliwanag sa kanya? Hindi kailangang magpaliwanag. Ano ba ang dapat ipaliwanag sa kanya? Kung hiwalayan? Hiwalayan? Sisiguraduhin kong magsisisi siya. Meng, uuwi na tayo kasama si Mama. Ito ang paborito mong bear. Isasama-sama siya ni Mama sa pag-alis mo para hindi ka malungkot. Shiwan, nilalagnat lang ang bata, normal lang na nangyayari ang ganoon? Kailangan ba talagang palakihin ang ganitong maliit na bagay? Palakihin ang maliit na bagay. Alam mo ba, dahil iniwan mo kami ni Meng sa gitna ng daan, ngayon si Meng ay, wala na siya. Shiwan, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa iyo? Dahil sa isang maliit na bagay, ayaw mo nang bumitaw. Dati ang ayos mo, pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, nagulugulo ang buhok. Ano bang pinagkaiba mo sa isang eskandalosang babae? Eskandalosa? Ikaw, Liting Shen, ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Sige na, tama na ang daldal. Tingnan mo ang dala ko para kay Meng. Ang paborito niyang Pinyin Fairy Tale Book. Binili ko ito para lang sa kanya. Pinyin Fairy Tale Book? Oo. Liting Shen, ni hindi mo alam kung anong grade na ng anak mo. Karapat dapat ka bang maging ama? Umalis ka na. Shiwan, bakit ba nag-iinarte ka na naman? Sinasabi mong wala akong pakialam sa iyo? Ako? Walang pakialam? Matatandaan ko ba ang mga sinabi mo? Tingnan mo kung ano ito. Ginawa ito ni Jiao Jiao para sa iyo, imbitasyon para sa kasal natin. 7 araw mula ngayon, ihahanda ko para sa iyo ang isang napakagarbong kasalan. Liting Shen, pakiusap, lumabas ka na sa buhay ko. Miss Shiwan, binabati po namin kayo. Kayo po ang tumanggap mula sa Huaxia Song Association ng Lifetime Achievement Award. Magsilbi po sana kayong panauhin doon. Sige. Ituring na nating ito na ang huling pamamaalam ko sa lahat. Huaxia Golden Melody Lifetime Achievement Award, ang nanalo ay walang iba kundi ang... Ano ba ang ginagawa mo? Sa patimpalak na ito, hindi namin isinama ang pangalan mo. Batiin natin, si Binibining Chu Tianjiao. Ano? Bakit? Mali yata, kailan nang ba nag-umpisa si Chu Tianjiao sa industriya? Paano niya nagawang talunin si Shiwan at makuha ang Lifetime Achievement Award? Sinabi mo ba? Ang pagkanta niya ay wala pa sa kalahati ng husay ni Shiwan. Anong karapatan niya? Liting Shen, ano ang ibig mong sabihin? Shiwan? Pwede ba maging maunawain ka naman? Bilang baguhan, si Jiao Jiao ang mas nangangailangan ng tropeyong ito kaysa sa iyo. At ikaw naman ang nangungunang bituin ng kumpanya. Marami ka pang pagkakataon na makakuha ng parangal. Kailangan mo pa ba itong isa na ito? Pinaghirapan ko ang parangal na ito gamit ang aking kakayahan? Bakit hindi ko ito pwedeng makuha? Shiwan. Liting Shen, dahil nagdesisyon ka na pala na ibigay ang parangal kay Chu Tianjiao, bakit pinapunta mo pa ako rito? Hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko. Gusto lang kitang i-update na ayos na ang paghahanda para sa kasal 7 araw mula ngayon.
ay itutuloy na ang seremonya. Li Tingshan, nagbibingi-bingihan ka sa mga sinabi ko. Sinabi ko na ngang ayoko na sa kasal na ito. Shiwan, hanggang kailan ka ba magwawala ng ganyan? Nasaan ang anak natin? Bakit hindi siya sumama? Hindi ba't palagi siyang nakabuntot sa'yo? Anak natin? Hindi ba't nandoon na sa entablado ang anak mo? Shiwan, itigil mo na ang pagiging isip bata. Ang tinutukoy ko ay si Mengmeng. Si Mengmeng? Hinding-hindi mo na muling makikita si Mengmeng. Anong ibig sabihin nang hinding-hindi ko na siya makikita kailanman? Ano? Pati ba si Mengmeng ay nagtatampo din sa akin, ha? Shiwan, ganito mo ba pinalaki ang anak mo? Anong nangyari kay Mengmeng? Mabait at masunurin si Mengmeng. Anong mali sa kanya? Pero hindi mo dapat siya tinuturuan ng kung ano-anong masamang ideya. Ako ang tatay niya, pero hindi ko man lang siya makita. Masunurin ba ang tawag doon? Sayang lang ang pag-aaruga ko sa kanya. Tatawagan ko siya ngayon din? Imposibleng hindi siya pupunta. Magandang araw. Ang numerong tinatawagan niyo ay kasalukuyang nakapatay. Binibigyan kita ng 3 araw para dalhin siya sa harapan ko. Kung hindi, lagot ka sa akin. Bilang isang bago, isang karangalan na makuha ang titulong Best Female Singer ngayon. Dito po, gusto kong magpasalamat ng husto sa kumpanya at sa paggabay ni President Lee. At gusto ko ring magpasalamat sa isang tao na walang iba kundi si Ate Shiwan. Kung hindi dahil sa mga hamon at suporta niya, hindi ako magiging ganito kabilis na magtagumpay at makuha ang parangal na ito. Binibining Shiwan, tungkol sa sinabi ni Binibining Chu Tianjiao, ano po ang masasabi niyo? Huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa iyong Papa Shenshen. Formal ko nang ipinapahayag na simula sa araw na ito, ay aalis na ako sa Lee's Entertainment. Anong sinabi mo? President Lee, may masamang balita. Ang balitang pag-alis ni Shiwan ay kumalat na dahil sa livestream. Sa ngayon, ang stock ng grupong Lee ay bumagsak na ng 10%. Shiwan, ito ang ginawa mong gulo. Ginawa mong magulo ang grupong Lee. Lahat ng tao ay natatakot. Masaya ka na ba? Jiao Jiao, Jiao Jiao. Shenshen, Daddy, nahihirapan po ako. Jiao Jiao, magpakatatag ka. Dadalhin kita ngayon sa ospital. Li Tingshan. Nakalimutan mo na ba ang mga sinabi mo? Ah. Tingshan, okay lang ako. Anong okay lang? Napakasakit niyan sa daliri, nasugatan ka pa. Napakasakit niyan. Magpahinga ka muna doon. Ako na ang magluluto. Tingshan, napakabait mo talaga sa akin. Isang sikat na tinitingala ng lahat. Pero nandito ka at ipinagluluto ako. Kung hindi ako magiging mabuti sa'yo, baka mas masahol pa ako sa hayop. Asawa ko, alam ko na noon ay naging masama ako sa'yo. Pangako, babawi ako sa'yo simula ngayon. Bibigyan kita ng isang napakagarbong kasal para ang lahat ng kababaihan ay mainggit sa'yo. Naaalala mo pa ba? Pasensya na. Hindi ko alam kung anong tinutukoy mo. Li Tingshan, hindi mo pa rin tinupad ang pangako mo. Daddy Shenshen, sa totoo lang may hindi ako nasasabi sa iyo na mawawala na ako. Ano? Paano mangyayari iyon? Totoo ito. Gusto ko sanang matahimik na lang na mawala
nang hindi na nagbibigay ng abala sa iyo. Kaya lang, kapag naiisip kong magkakahiwalay tayo, hindi ko talaga kaya na iwanan ka. Jiao Jiao, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Ipapadala ko rito ang pinakamagaling na medical team sa buong mundo. Siguradong magiging maayos ang lahat. Daddy Shenshen, mayroon akong isang kahilingan. Maaari mo ba itong pagbigyan? Sabihin mo, at tutuparin ko iyan. Bago ako mawala, gusto kong magkaroon tayo ng kasal. Iyon ang pinakamalaking hiling ko. Hindi sa gusto kong makipag-agawan kay ate. Pero, sabi ng doktor ay hindi na ako magtatagal, kaya sana. Kung magagalit man si ate, ayos lang po, ituring nyo na lang na wala akong sinabi. Ano bang sinasabi mo? Nasa ganoong kalagayan ka na. Huwag kang mag-alala. Tiyak na papayag si Shiwan. Pinapangako ko sa iyo. Kapag wala na ako, ay ibabalik na kita ng buong buo kay ate Shiwan. Shiwan, iurong muna natin ang kasal natin. May malubhang sakit si Jiao Jiao at mas kailangan niya ang kasal na ito kaysa sa iyo. Sige po. Mengmeng. Isasama ka ni Mami para manood sa kasal ni Daddy. Okay ba iyon? Little Bug. Daddy Shan, sa wakas, ang araw na ito, matagal ko na itong hinihintay. Little Bug. Hindi nga ako nagkamali sa investigasyon ko, matagal nang naghahanap si Li Tingshen ng isang batang babae na nagngangalang Little Bug. Sabi ng mga tao sa ampunan, ang batang babaeng iyon ay wala na. Ikaw nga talaga si Little Bug. Oo, ako nga ang matagal mo nang hinahanap na si Little Bug. Dahil wala ka na, ang pagmamahal na ito ay ako na ang magmamana. Sino iyan? Ito. Si Little Bug. Si Little Bug. Bakit ikaw? Honey, happy wedding. Ito ang inihanda kong regalo para sa kasal natin. Tama na. Security! Guard! Ilayo niyo ang babaeng ito dito. Bitawan niyo ako. Shiwan, ito ba ang ganti mo? Napakaisip bata mo, nakakatawa ka. Ganti? Kung walang galit, bakit kailangan gumanti? Shiwan, tatanungin kita, bakit sa napakahalagang araw na ito ni Jiao Jiao, ay ganyan ang suot mo? Dahil ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay wala na. Shiwan, alam kong nagkamali ako sa iyo. Pero para sa akin, si Jiao Jiao ay napakahalaga rin. Matagal ko nang ipinangako sa kanya ang kasal na ito. Kailangan kong tuparin ang hiling niya. Mahalagang tao. Mas mahalaga pa ba sa akin? Higit pa ba? Sa anak mo? Ganun ba siya kahalaga para iwan mo ang iyong asawa at anak sa gitna ng ulan? Ganun ba siya kahalaga na kahit may lagnat ang anak mo, uunahin mo pa rin siyang samahan? Eksakto.
Saktan mo na lang ako. Kung gusto mo, huwag mo lang isama si Daddy Shen. Tumahimik ka. Kapag kinakausap ko siya, wala kang karapatang sumabat. Huwag mo akong piliting sampalin ka. Hindi lang siya asawa mo. Siya rin ang aking Daddy Shen. Shiwan, saktan mo na ako? Huwag lang siya. Liting Shen. Dahil ba sa kanya, tatalikuran mo na lahat ng pangako mo sa akin? Naaalala mo pa ba? Noong araw ng kasal natin ay sinabi mo sa akin, poprotektahan mo ako habang buhay. At gagawin mo akong isang babae na kakainggitan ng lahat. Ito ba ang bukas na dapat kong paniwalaan? Oo. Dahil kailangan ko siyang protektahan. Magsisisi ka ba? Patawad po. Hindi ako magsisisi. Dahil siya ang aking pinaka-iniingatang munting insekto. Kung wala siya, wala na rin sana ako. Liting Shen. Salamat sa iyo. Dahil iniwan mo akong walang-wala sa pag-ibig, talong-talo at luhaan. Bakit naman kaya siya nagpunta sa kasal nang may tulak-tulak na kabaong? Anong malay mo? Ito ang tunay na asawa ng lalaking ikinakasal. Ano? Napakatindi naman yan. Totoo. At ang walang hiyaring bride, ginawa pa siyang bridesmaid. Para sa akin, kulang pa sa kanila ang dalhan sila ng kabaong. Shiwan, ikaw. Shiwan, kung ayaw mong pumunta, sana ay hindi ka na lang pumunta. Huwag kang magawa ng gulo rito. At huwag mong gawing katatawanan ang sarili mo sa lahat. Ang tunay na kahiyahiya ay ang isang taong may asawa na, pero nakikipagkasal pa sa iba. Ilang taon lang naman ang pagitan ninyo, pero kailangan pa kitang tawaging daddy ng iba. Ano? Tinamaan ka ba sa sinabi ko? Pasensya na. Hindi ko rin naman gustong gawin ito. Pero masyado kang mapilit. Dahil sa sobrang pag-intindi ko, ay nakipagtiis ako sa sikretong kasal sa loob ng 5 taon. Dahil sa sobrang pag-intindi, pinabayaan ko ang isang babaeng tinatawag kang daddy na makapasok sa kumpanya. Dahil sa sobrang pag-intindi, iniwan ko ang pagiging sikat na singer at pumunta sa isang maliit na kumpanya para maging tagalikod lang ng kamera na walang nakakapansin. Dapat ay isa akong sikat na bituin, kumakanta sa pinakamalaking entablado at hinahangaan ng lahat ng tao. Liting Shen, ikaw ang nagpabagsak sa akin ng ganito. May puso ka ba talaga? Tanungin mo ang konsensya mo. Naging masama ba ako sa iyo? Binigay ko sa iyo ang bawat sentimong kinikita ko. Pera ba ang gusto ko? Ang gusto ko ay pagmamahal. Ito ba ang sinasabi mong pagmamahal? O ito ba? Kung walang pagmamahal, ano ang pinagkaiba nito sa mga bato sa tabi ng daan? Shiwan? Liting Shen, kung wala ako para araw-araw na gumawa ng kanta para sa iyo, baka kung saang basurahan ka namumulot para lang pambayad sa mga utang mo. Ginamit mo ang perang kinita ko para sa iyo, para pambili ng mga regalo na parang limos sa akin, pinabayaan mo kami ng anak mo, at nakipag-date ka pa sa ibang babae. Ito ba ang tinatawag mong pagmamahal? Mga walang hiya kayo. Bagay na bagay talaga kayo. Ibinabalik ko na ito sa iyo. Ang singsing na binili mo, isoli mo na ito. Ito ang kwintas na binili mo.
Ibabalik ko ito. Maganda ba ito? Maganda. Gaano ito kagawa? Napakaganda. Ang aking 1-1 ang pinakamaganda sa buong mundo. Maging ang damit na ito na binili mo. Isoli mo na sa sarili mo. Shiwan, ano ba ang ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Ito ang lahat ng pera na ibinigay mo sa akin. Ibinabalik ko na sa iyo. Ang mga ito naman, ang lahat ng kantang isinulat ko para sa iyo, ibinibigay ko na sa iyo. Simula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Little Blindy, parusahan siya. Tabi, huwag niyo siyang apihin. Ano ang pangalan mo? Ako si Little Bug. Dahil sabi nila, kamukha ko raw ang alitap-tap. Ako si... Tawagin na lang kitang Brother Grass. Dahil ang Little Bug ay kailangang nakadapo sa damo para matulog. Ang damo ang nagsisilbing tahanan ni Little Bug, Brother Grass. Paano kung magkahiwalay tayo? Hindi mangyayari iyon. Siguradong magkikita tayong muli. Brother Grass? Brother Grass? Kumusta po? Nais ko lang makipagkilala. Ako ang bagong empleyado ng kumpanya nyo. Si Shiwan. Napakaastig talaga ni Shiwan. Nakakagaan ang loob. Ang ginawang iyon ni President Lee ay talagang hindi tama. Isang sikat na tinitingala si Shiwan noon at parang bumaba ang antas niya nang pakasalan siya. Kaya nga, kaming mga babae, huwag na huwag magpapakasal sa mga lalaking walang narating dahil hindi nyo alam kung magpapakita sila ng ugaling walang utang na loob o pagiging manloloko. Hoy, alam niyo ba, na ang babaeng iyon ay tinatawag si President Lee na daddy? Nag-post pa siya dati na. Parang mag-ama lang daw ang turingan nilang dalawa. Galing din nilang maglaro. Shiwan, hanggang ngayon ba naman? Makikipag-agawan ka pa sa akin? Ate Shiwan, alam mo naman na kaya ako pakanglan ni Daddy ay para lang tuparin ang huling hiling ko bago ako mawala. Kung itong maliit na hiling lang ay ayaw mo pang ibigay sa akin, ako, itutuloy ko na ang pagkawala ko ngayon din. Jiao Jiao, huwag kang magpadalos-dalos. Ibaba mo ang kutsilyo. Sige. Itayo mo na iyan nang mawala ka na. Shiwan, sinasabi ko na sa'yo. Ang kasal na ito ay para talaga kay Jiao Jiao. Ang posisyon ng pagiging ginang Lee ay laging para sa'yo. Bakit kailangan mo pang makipag-away sa kanya? Talaga bang kailangang ubusin ang pasensya niya para ka lang masiyahan? Bakit? Magkukunwari ka na naman bang may sakit? Kung magkakasakit ka lang, di wag ka na lang magpakita. Liting Shan, kung sakali bang mawala na ako, magiging masaya ka ba? Oo. At ang dapat lang mawala ay ikaw. Liting Shen, simulat sa pool, hindi mo man lang tinignan ang anak mo.
Kung alam mo lang na, dahil sa kawalan mo ng puso at malasakit, ang anak mo ay nawala na noong gabing iyon, masasaktan ka ba? Makakaramdam ka ba ng pagsisisi? Ang lalaking iyon ay tunay na walang utang na loob. Napakasamang lalaki. Manloloko. Totoo yan. Paano niya nagagawang gawin ang ganoong bagay? Magsasama talaga silang mga makasalanan. Napakasamang mga tao. Anong klaseng tao ba yan? Napakakaawa naman talaga ni Shiwan. Aalis na tayo? Aalis na rin ako. Oo nga. Mengmeng, iuuwi na ni Mami sa bahay. Sa itaas ng bundok, ang bulaklak ay namumukadkad. Pumitas ng isa at ibigay sa akin. Tingshen, kasalanan ko ang lahat. Kung hindi lang nagalit si Ate Shiwan sa akin, hindi na sana humantong sa nakakahiyang gulo na ito na nakaapekto pa sa stocks ng kumpanya. Ayos lang yan. May nahanap na akong mga reporter. Basta't makakuha lang sila ng mga litrato ng ating pagsasama ni Mengmeng, ang mga chismis na ito ay siguradong mawawala rin agad. Ngayon ang competition sa pagkanta ni Mengmeng. Tama ba ang pagkakaalala ko? Tama po kayo, President Lee, noong nakaraang 2 linggo, ipinalista po iyon sa akin ng binibini para paalalahanan kayo na pumunta rito ngayon. Alam ko na. Daddy Lee Tingshen, napakawalang puso naman ni Ate Shiwan. Ayaw ka man lang niyang hayaang makita ang mga bata. Kung ako ang nanay ni Mengmeng, tiyak na si Mengmeng at si Daddy Lee Tingshen ay aalagaan ko ng mabuti. Siya naman kasi ay walang katangian ng isang ina. Dahil lang sa maliit na bagay, ginulo na niya ang loob ng bahay at ang ating kumpanya. Daddy Lee Tingshen, hindi ko alam kung narinig niyo na ang kasabihang dapat ay pumili ng butihing asawa para maging mapayapa at masagana ang pamilya. Balang araw, sigurado akong magiging napakahusay mong asawa. Tapos na po ang competition sa pagkanta ngayong araw. Sa lahat po ng mga magulang, pakiusap na pumila at maaari nang sunduin ang inyong mga anak. Teacher, hindi pa po nakakapagtanghal ang anak ko. Sino po sila? Ako ang tatay ni Li Xiaomeng. Kay Li Xiaomeng? Hindi ba wala na siya? Li Xiaomeng, hindi ba't wala na siya? Shiwan. Shiwan. Hindi ba ngayon ang singing competition ni Mengmeng? Nasaan siya? Bakit? Galing ka na ba sa honeymoon niyo? Huwag mo akong iligaw sa usapan. Pumunta ako rito para panoorin ang singing competition ni Mengmeng. Sinasabi mong wala akong oras para sa kanya? Ngayon, narito na ako. Nasaan na siya? Itinago mo ba siya sa akin? Itinago ko? Ang away ng mga matatanda ay huwag na huwag mong idadamay sa bata. Para lang makuha ang gusto mo sa akin? Bukod sa pagbabawal sa amin na magkita, pati pagpasok niya sa school ay pinigilan mo. Napakadamot mo? Sobra ka na. Tama, Ate Shiwan. Kung hindi mo kayang maging mabuting asawa, mabuti pang umalis ka na lang sa pwesto mo. Bakit kayo nandito? Palabas niyo lang ba ito? Chu Tianjiao. Mga magulang lang ang nandito. Sino ka sa akala mo? Ganoon na ba kapal ang mukha ng mga kabit ngayon? Siya ba yung kabit? Napakawalang hiya niya. Hoy kabit, umalis ka na rito. Teacher po, nasaan po ang mga gamit ni Mengmeng? Nandito lang po sa loob ng box na ito. Shiwan, bakit mo inililigpit ang mga gamit ni Mengmeng? Pinatigil mo ba talaga siya sa pag-aaral? Shiwan. Shiwan, sumagot ka sa akin. Gusto kong makita si Mengmeng. Si Mengmeng? Hinding-hindi mo na muling makikita si Mengmeng. Shiwan, anong ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin ng hinding-hindi na makikita? Hindi ko ba sinabi sa'yo na kahit anong mangyari, kahit mag-divorce pa tayo, anak ko pa rin si Mengmeng? Hindi na magbabago iyon. Ngayon alam mo na si Mengmeng ay sarili mong anak? Noong kinuha mo ang scarf niya at iniwan mo siya sa gitna ng lamig, bakit hindi mo naisip na anak mo siya? Alam mo na may sakit siya at may lagnat, pero pinili mo pa ring alagaan si Chu Tianjiao. Bakit hindi mo naisip na anak mo rin siya? Nasa hospital bed siya, at tinatawag ka niya, tinatawagan kita. Pero kahit isa ay wala kang sinagot. Bakit hindi mo naisip na anak mo siya? Ilang beses mo pa ba akong pagpapaliwanagin? Nagmamadali lang talaga ako noon. Nakita kong may lagnat si Jiao Jiao, kaya naman?
Huwag mo akong hawakan. Jiao Jiao, puro na lang si Jiao Jiao. Ang tangi mo lang iniisip ay ang Jiao Jiao mo. Siya ang pinakaimportanteng tao sa iyo. Siya ang tunay mong pamilya. Sapat na. Tumigil ka na. Sumusobra ka na. Hindi ba't lagnat at sipon lang ang kay Mengmeng? Dahil lang ba iyon sa kaunting lamig? Tignan mo, lahat naman ng bata nakakaranas na lagnatin o sipunin. Bakit ba kailangang pilit mo pa rin ginagawang malaking issue ito? Malubhang sakit si Jiao Jiao? Kailangan mo ba talagang makipagkumpetensya sa kanya? Li Tingshen. Ako at si Mengmeng. Hindi na muling makikipagtalo sa iyo. Sige, manatili ka na lang sa tabi ng bago mong asawa. Mengmeng, ang pinakamamahal na anak ni Mami. Ngayon, ay kailangan kitang iwan dito. Huwag mo sanang kalimutan ang iyong ina. Tayo ay magpugay at batiin si Shiwan na 10 taon ng sunod-sunod na hinahalal bilang Golden Song Queen of the Year. Salamat po sa inyong lahat. Ipinapahayag ko po na simula sa araw na ito, ay formal na akong sasali sa Liz Entertainment nang walang anumang sahod. Ang malalim na pagmamahalan pala ay hindi uubra sa paglipas ng panahon. 5 taon pa lang, pero nagbago na ang lahat. Jiao Jiao, kailangan gawin mo ang lahat para makapagsanay sa pag-awit. Ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya at resources para gawin kang isang ganap na sikat na bida. Daddy Sheng Sheng, huwag po kayong mag-alala. Papatunayan ko po sa lahat ng mga tumutuligsa sa atin na hindi mali ang pagpili nyo sa akin. Naniniwala ako sa iyo. Ang mundo ay nagbigay sa akin ng katahimikan. Ito ay si Shiwan. Ito ay Shiwan. Siguradong boses niya lang yan. Gabi na. Bakit naman siya pupunta rito? Sa bagay. Daddy Shanshan, mauna ka na sa kwarto. Pupunta lang ako sa banyo. Susunod ako agad. Sige. Ang galing talagang kumanta ng customer na iyon. Pero kanina pa siya umiiyak, parang gusto ko na ring maiyak habang nakikinig. Mukhang siya yung sikat na singer. Mukhang siya nga talaga. Pero bakit kaya siya umiiyak? Ang balita ko, lihim siyang may pamilya at anak. Napakasaya naman ng buhay niya. Talaga? Siguro ang bawat isa ay may kani-kaniyang problema. Hoy, itong customer na sinasabi nyo, saang kwarto siya nandoon? Sino po ba siya? Hindi mo ba alam kung sino ang kasama ko? Ang lakas ng loob mong tumanggi. Siya po ang kasama ni President Lee. Sobrang sweet nila sa isa't isa. Hindi natin siya kayang banggain. Parang si Shiwan yon. Alis na tayo. Baka mapahamak pa tayo. Tara na, bilis. Shiwan, hindi ka talaga mawala-wala. Kung nasaan si Li Tingshen ay nandoon ka rin, wala namang nagkataon na ganito. Siguradong nalaman mo na isinasama ako ni Daddy Shenshen dito, kaya sadya kang sumunod ng palihim. Walang hiya. Dahil nandito ka na rin lang, hindi kita hahayaang mag-isa. Maghahanap ako ng tao na talagang magpapasaya sa iyo. Tingnan nyo, tama ang hula ko. Sabi ko na nga ba, sino pa ba ang kakanta ng ganyan kaganda? Walang iba kundi ang ating dakilang diva na si Shiwan. Tama. Talagang nabighani ako sa boses niya. Sino kayo? Ano ang kailangan nyo? Huwag kang kabahan. Wala kaming gagawing masama.
Sadyang matagal na kaming humahanga sa iyo. Gusto ka lang naming yayain uminom. Hindi ako umiinom. Ay, pakinggan nyo. Ang sinasabi niya, parang wala lang ito sa kanya. Nasa mundo ka ng showbiz, walang tao dito ang hindi umiinom. Dahil kung hindi, paano mo mapagsisilbihan ang mga mayayamang boss mo? Ayusin mo ang pananalita mo. Tama ang sabi ni boss. Gusto ko lang malaman, magkano kaya para makasama ang diva sa loob ng isang gabi? Sabihin mo lang ang presyo. Kaming tatlo ngayon ay gustong maranasan ang piling ng isang sikat. Huwag niyo akong hawakan. Umalis kayo. Shiwan, hindi ko alam ang gagawin ni Daddy Shen. Kapag nakita niya ang lahat ng ito, ano kaya ang magiging reaksyon niya? Nasasabik na akong makita iyon. Ano ba talaga ang gusto niyo? Maniwala kayo. Tatawag ako ng pulis ngayon din. Alam mo, ikaw naman, bakit ang init masyado ng ulo mo? Wala pa naman kaming ginagawa sa iyo. Totoo yan. Gusto lang naman ng boss ko na anyayahan kang uminom. Sige na, uminom ka. Kapag ininom mo ito, tanggap na namin ang pagpapakilala mo. Siyempre, hindi ka namin sasaktan. Pero kapag hindi ka uminom, parang minaliit mo na rin kami. Sige, iinumin ko. Si Diva ka nga talaga matapang. Sapat na ba iyon? Siyempre, sapat na. Ngayon, lumabas na kayo. Kundi, tatawag ako ng 911. O sige, aalis na kami ngayon. Miss Shi, pumunta po sana kayo agad sa ospital para magamot dahil kundi. Alam ko na po. Nainom na ba lahat? Huwag kang mag-alala. Ubos ang isang baso. Sa dami ng gamot na yon, siguradong hindi siya makakaalis hanggang bukas ng umaga. Sige, ngayon ay pupwede nyo na siyang turuan ng leksyon. Anong ibinigay ninyo sa akin? Kaunti lang ito na gamot para sumaya tayo. Sino ba kasi ang ayaw sumunod ng maayos at sumama sa amin? Anong ginagawa niyo rito? Senior. Sak. Saklolo. Layas. Tara na. Senior. Anong nangyayari? Ako, nakita ko si Ate Shiwan na. Shiwan, nagawa mo pa talaga akong lokohin. Sigurado ka bang hindi mo na kailangang pumunta sa ospital? Salamat nga pala kagabi. Kung hindi ka dumating doon, Senior. Sa pagitan nating dalawa, kailangan pa ba nating magpasalamatan? Mula nang umalis ka sa mundo ng musika, akala ko talaga hindi na kita muling makikita. Sa dami ng mga lirikong ito, Senior, hindi mo pala talaga kailanman itinigil ang pagsusulat. oo.
Sa loob ng maraming taon, tuloy-tuloy pa rin ang pagsusulat ko ng mga kanta. Karamihan sa mga ito ay tungkol lahat sa pag-ibig. Pero hindi ko inasahan na sa huli, ang sarili kong pagmamahal ay magiging isang malaking katatawanan lang. Hindi totoo yan? Senior? Walang tama o mali sa pag-ibig? Ang mga tao lang ang nagkakamali. Tama. Wala namang mali sa pagmamahal. Nagkataon lang na maling tao ang minahal ko. Senior, dahil divorced ka na ngayon? May pagkakataon na ba ako sa iyo? Liting Shen, nawawala ka na ba sa sarili mo? Shiwan, nagawa mo pa talagang palihim na lumipat ng bahay. Dahil lang sa lalaking ito, kaya naman pala nagmamadali kang makipagdiborsyo. Gusto mo lang pala na ibigay sa kanya ang pwesto ko. Liting Shen, anong pinagsasabi mo? Ako pa ang nagsasalita ng walang katuturan? Shiwan, kung ganoon ay ipaliwanag mo sa akin, bakit siya nandito? Kasama mo ang anak natin pero nakikipagkita ka sa ibang lalaki. Ganyan ka ba talagang klaseng ina? Liting Shen, anong karapatan mong pagsabihan ng ate ko? Bakit wala akong karapatan? Makinig ka, lalaking magaling lang sa forma. Ako ang tunay at legal niyang asawa. Liting Shen? Nitong mga nakaraang araw, madalas kang laman ng balita. Ngayong nandito ka at nagpapanggap na nagmamalasakit, hindi ka ba natatakot na iyong babaeng 7 taon ng bata sa iyo ay magalit? Tumahimik ka. Tama na, tumigil kayo. Liting Shen, naghain na ako ng diborsyo. Bahay ko ito. Umalis ka na ngayon din. Shiwan, hindi ako papayag sa diborsyong iyan. Huwag mo nang pangarapin. Hindi ito para lang bigyan ng daan si Chu Tianjiao. Hindi ba dapat ay matuwa ka pa nga? Pagkatapos ng lahat ng ito, hindi mo lang talaga matanggap si Jiao Jiao, di ba? Itinuring ko ng pamilya si Jiao Jiao. Ilang beses ko bang kailangang sabihin, bakit ba ayaw mo itong palampasin? Ikaw? Tama na, ayoko nang makinig. Lumabas ka na. Sige, kung ayaw mong pag-usapan, titigil muna ako. Ilang araw ko nang hindi nakikita si Mengmeng. Sa bahay na ito, wala siyang kahit anong gamit dito. Nasaan na ba ang mga gamit niya? Sinunog ko na ang lahat. Anong sabi mo? Sinunog ang lahat. Oo. Sinunog ang lahat. Shiwan, sa tingin ko ay nababaliw ka na. Oo. Matagal na akong baliw. Simula noong iniwan mo kami ni Mengmeng para puntahan si Chu Tianjiao noong araw na iyon, nawala na ako sa katinuan. Shiwan! Hindi mo pwedeng gawin ito kay Mengmeng. Alam kong galit ka sa akin, pero huwag mong idamay si Mengmeng. Saan mo siya tinago? Ibalik mo siya sa akin. Liting Shen, dahil gustong-gusto mong malaman kung nasaan si Mengmeng, sasabihin ko na sa iyo. 166 Tiantang Road. Kung gusto mo siyang mahanap, pumunta ka doon at hanapin siya. Anong nangyari? At saka, gaano pa katagal? Maaring 1 o 2 buwan. O kaya naman ay 1 o 2 araw na lang. Bakit? Bakit ang tadhana ay kailangang maging napakalupit sa mabuting tao? Sa buhay kong ito, kontento na ako. Mabuti man o masama, tinatanggap ko ang lahat. Jiao Jiao? Masyado ka na bang matagal sa biyahe? Masama ba ulit ang pakiramdam mo? Daddy Shenshen, totoo bang malalampasan ko ito? Gusto ko pang lumaban. Hindi ko kayang iwanan ka. Jiao Jiao? Nagtanong na ako sa doktor. Tungkol sa sakit mo, kapag napalitan ang iyong serum, siguradong magiging maayos ang lahat. Pero kakaiba ang uri ng dugo ko. Huwag kang mag-alala. Parehong kakaiba ang dugo ni na Shiwan at Mengmeng. Pero galit sa akin si Shiwan. Paano niya ako hahayaang matulungan? Siguradong hindi niya hahayaan na tulungan ako ng anak niya. Jiao Jiao?
Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Kahit pa ayaw ni Shiwan, anak ko pa rin si Mengmeng. Hindi niya ako hahayaang mabigo. Sigurado ka bang nandito si Mengmeng? Heaven Road, pang 166. Ito ang tamang lugar. Ito ang address na ibinigay sa akin ni Shiwan. Diyos ko, dito pala iyon. Diyos ko, dito sa lugar na ito, isa pala itong sementeryo. Paano mangyayaring narito si Mengmeng? Ano ang ibig niyang sabihin, Shiwan? Daan patungong langit. Daan patungong langit. Kaya naman pala iyon ang tawag. Daddy Sheng, Ate Shiwan, napakasama talaga ng ugali niya. Para lang asarin ka, nakuha pa niyang sumpain ang sarili ninyong anak na wala na. Shiwan, Hindi siya karapat-dapat maging ina. Paano niya nagagawang isumpa ng ganyan ang sarili niyang anak? dahil ang lahat ng ito sa lalaking iyon. Sumosobra na talaga si Shiwan. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay sila. Jiao Jiao. Daddy Sheng, kaya pa ba ni Little Bug na samahan ka hanggang sa huli? Little Bug, hindi ko hahayaang mawala ka. Babalikan natin ngayon si Shiwan. Kapag hindi pa rin niya ibinigay si Mengmeng, makakatikim siya sa akin. Bakit kayo nandito? Hindi kayo welcome dito. Shiwan? Kailangang makita si Mengmeng. Binigyan mo ako ng address ng sementeryo? Ano bang ibig sabihin nito? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Liting Shan, bulag ka ba? Shiwan? Linawin mo ang sinasabi mo? Ano ba talaga ang nangyari kay Mengmeng? Wala na ang anak mo, na-cremate na siya. Liting Shan, malinaw na ba ang sinabi ko? Kontento ka na ba? Ate Shiwan, bilang nanay ng bata, paano mo nakuha na paglaruan ang kapakanan ng sarili mong anak? Hindi ako nagbibiro. Chu Tianjiao, may karapatan ka bang magsalita rito? Manahimik ka na lang. Daddy ni Shanshan, tingnan mo si Ate Shiwan, para lang inisin ka. Pati ang pagsasabing wala na ang bata ay nagagawa niya. Shiwan? Tama si Jiao Jiao. Hindi mo lang ako pinapayagang makita si Mengmeng at paulit-ulit mo pang sinasabing wala na siya? Ganito ba dapat ang isang ina? Liting Shan, pakiusap huwag mong paulit-ulit na gambalain ang buhay ko. Shiwan, huwag ka nang magsalita ng dahil lang sa galit. Inaamin ko na noong nakaraang mga araw kasama ko si Jiao Jiao, masyadong madalas, kaya napabayaan ko kayo ni Mengmeng. Iyon ay dahil may sakit si Jiao Jiao, humihingi ako ng paumanhin ngayon. Pwede ko na bang makita si Mengmeng? May kailangan akong importante sa kanya. Anong kailangan mo sa kanya? May sakit si Jiao Jiao at kailangan niya ng blood serum, pero napakabihira ng panda blood. Hindi makapagbigay ang blood bank sa ngayon. Naisip ko na kayo ni Mengmeng ay parehong may panda blood. At dahil alam kong hindi mo tutulungan si Jiao Jiao, hayaan mo na lang si Mengmeng na magbigay kahit kaunti. Konti lang, siguradong hindi iyon makakaapekto sa bata. Liting Shan, wala ka na bang hiya? Pati ang sarili mong anak ay dinamay mo pa. Malaki na si Mengmeng, gustong-gusto niyang tumulong sa iba. Anong karapatan mong magdesisyon para sa kanya? Oo nga, Ate Shiwan, talaga bang gusto mo lang panoorin at hayaang mapahamak ako? Hayaan mo kami na mismo ang magtanong kay Mengmeng. Dahil gustong-gusto niyo na makita si Mengmeng. Kapag pinuntahan kayo ni Mengmeng, huwag kayong magsisisi. Kailangan kong makita si Mengmeng dahil kung hindi ay walang pag-asang gumaling si Jiao Jiao. Mabuti pa kung mawala na siya. Dahil makikita na niya si Mengmeng. Shiwan, bakit ba ganyan pa rin kasama ang ugali mo? Wala ka pa rin pagbabago gaya ng dati. Naging ganito ako. Hindi ba dahil lahat ng ito sa'yo? Shiwan, alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin si Jiao Jiao? Siya ang matagal ko nang hinahanap na little bug. Kung siya ang little bug, sino naman ako? Kayo'y dalawa ay may magkaibang kahulugan sa buhay ko. Liting Shan, alam mo ba, sa totoo lang, ako talaga ang... Jiao Jiao, okay ka lang ba? Dadalhin na kita ngayon sa ospital. Dading Shanshan, isisi mo na lang sa kamalasan ko. Ate Shiwan, kung ayaw niya, hayaan mo na lang. Kahit mawala man ako,
Hindi kita makakalimutan. Hindi kita hahayaang mawala. Dadalhin na kita sa ospital. Li Tingshan, hindi ka ba magsisisi? Shenshan, Daddy. Jiao, maayos na ba ang pakiramdam mo? Ayos lang po ako. Huwag na po kayong mag-alala. Nagtanong na ako sa doktor. Nawalan ka ng malay dahil sobrang emosyong nararamdaman mo, kaya ka nahimatay. Sa susunod, kailangan mong mag-ingat. Kasalanan ko po ito. Nagalit ko po si Ate Shiwan. Huwag mo na siyang banggitin. Bukod sa pagiging makasarili, matigas din ang ulo niya. Jiao, kalimutan muna natin iyon. Sa ngayon, may kailangan akong ipagawa sa iyo. Ano po iyon? Basta't kaya ko, gagawin ko po para matulungan kayo. Dahil sa pag-alis ni Shiwan, bumabagsak ang stocks ng grupong Lei. Kapag nagpatuloy pa ito, mahihirapan na akong magpaliwanag sa mga shareholders. Anong gagawin natin? Ibig bang sabihin nito, kapag wala si Shiwan, wala na ba talaga tayong ibang paraan? Iyan ang iniisip ni Shiwan, kaya nagagawa niya akong kontrolin gamit ang bagay na ito. Pero hindi niya alam na mayroon pa akong alas. Sino po? Ikaw, Jiao. Ako? Bala ko sanang isali si Shiwan sa Singing King Championship, pero dahil umalis na siya, hindi ko na ibibigay ang pagkakataong ito sa kanya. Jiao, ikaw ang sasali. Basta't manalo ka ng kampyonato at mapalitan mo si Shiwan, ikaw na ang magiging tanyag na King of Songs at maililigtas mo ang kumpanya. Pero hindi po masyadong mabuti ang kalusugan ko. Walang problema. Tinanong ko na ang doktor. Sabi niya ay ayos lang ang katawan mo para sumali. At isa pa, sasamahan kita sa buong proseso. Pero, Shenshan Daddy, ako. Jiao, ayaw mo ba talagang palitan si Shiwan? Kapag nakuha mo ang kampyonato, matitigil na ang lahat ng isyu. Pagdating ng panahon, ikaw na ang tunay na reyna ng kantahan. Sige, pupunta ako. Wala ka nang kasing galing, Little Bug. Sa puso ko, ikaw ang pinakamahusay. Wala na naman ang totoong Little Bug. Ginagaya ko lang siya, gaano ba kahirap iyon? Jiao, magpahinga ka muna. Lalabas muna ako para magayos ng mga bagay. Sige. Shiwan? Sinundan mo talaga kami ni Jiao hanggang dito sa ospital. Ano bang kailangan mo? Li Tingshan, may problema ba sa isip mo? Hindi mo naman pagmamayari ang ospital na ito. Malaya akong pumunta rito. Lakas na ng loob mo, ha? Nasaan ang kasama mong lalaki? Bakit hindi mo siya kasama? Huwag mo na akong pakialaman. Shiwan? Huwag mong sabihing iniisip mo na pagkatapos kang iwan ni grupong Lee ay mawawalan na siya ng silbi? Kung hindi, ano pa? Dahil ba sa anak niyo na mas bata sa akin ng 7 taon? Oo, dahil sa kaniya. Kung hindi ko pa inayos ng mabuti ang kaniyang boses ng dahan-dahan, sa tingin mo ba makakagawa siya ng album? Nagpapatawa ka ba? Shiwan? Alam kong galit ka sa akin, pero may dahilan din ako. Bakit hindi mo ako maintindihan? Pasensya na, pero wala akong pakialam sa mga dahilan mo. Little Bug? Nung bata pa ako, sa isang baryo, nakakilala ako ng isang batang babaeng magaling kumanta. Little Bug ang tawag sa kaniya. Noong mga panahong hindi ako nakakakita, inaapi ako ng lahat ng mga batang malilikot, siya lang ang nanatili sa tabi ko. Kahit hindi ko siya nakikita, ay lagi siyang nasa tabi ko, kinakantahan ako. Ang boses niya, ang naging liwanag ko sa gitna ng dilim. Kalaunan ay nagkahiwalay kami. Matagal ko siyang hinanap, pero hindi ko siya mahanap-hanap. Hanggang sa, nakilala ko si Jiao. Sigurado na ako, siya ang aking Little Bug. Siya talaga ang aking Lil Bug. Li Tingshan,
Kung ganoon ay naway maging masaya ka. Shiwan, ngayong gabi, lubusan na kitang mapapalitan. Anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako pupunta, paano ko makikitang matatalo ka? Shiwan, inaamin ko, sa pagkanta, talagang hindi ako mananalo sa'yo. Pero ano naman ngayon? Basta sa puso ni Daddy Sheng Sheng, ako ang taong hinahanap niya. Sapat na iyon. Ang tinutukoy mo ba ay si Little Bug? Paano mo nalaman? Hindi lang iyon ang alam ko. Alam ko rin ang tungkol kay Little Bug at lahat ng pinagdaanan nila ni Li Tingshen. Gusto mo bang marinig? Paano mo nalaman? Ibig bang sabihin ito? Hindi. Imposible. Paano magiging si Little Bug si Shiwan? Kung siya nga, bakit niya ito itinago ng matagal? Baka masyado lang akong nag-iisip. Shiwan, itigil mo na ang pagpapanggap dyan. Kung paano kinakantahan ni Little Bug ang daddy na si Li Tingshen. Siyempre, ako lang ang nakakaalam niyan. Huwag mo akong subukang utuin. Chu Tianjiao, paalala ko lang sa iyo. Ang kantang ito ay paulit-ulit na kinakanta ni Little Bug kay Li Tingshen noong bata pa sila. Napakagalaga nito para sa kanya. Dapat mong malaman na kung ngayong gabi, hindi mo ito makakanta ng maayos. Tingin mo ba si Li Tingshen ay ituturing ka pa rin siya ang pinaka-importante na tao para sa kanya? Sabi ko na, ako si Little Bug. Ate Shiwan, kahit na ayaw mo sa akin, wala namang dahilan para apihin mo ako bago ang kompetisyon, di ba? Inaapi kita? Sige, ipakikita ko kay Li Tingshen kung paano talaga kita aapihin. Shiwan. Shiwan, huwag kang sumobra. Daddy Lee, sinaktan niya po ako. Hindi ba't gusto niyang magkunwaring mahina at sabihing inaapi ko siya? Kung hindi ko pa siya bibigyan ng sampal na ito, hindi ba't mapupunta lang sa wala ang paratang niya sa akin? Ikaw naman talaga ang nanakit. Shiwan, sumusobra ka na. Ako pa ang sumobra. Kung ganoon ay ipapakita ko sa iyo ngayong araw kung ano ang ibig sabihin ng salitang sumobra. Ang sampal na ito ay para kay Mengmeng. Habang may sakit siya, ay kinuha mo ang kanyang papa at maging ang paborito niyang scarf ay tinapon mo lang sa basurahan. At ang sampal na ito ay para naman sa sarili ko. Matagal na kitang gustong gantihan. Gustong-gusto na kitang saktan. Ikaw na walang hiya at masamang babae. Shiwan, siguro naman ay sapat na ang pagwawala mo. Huwag ka nang sumobra. Li Tingshen, gagawa ka rin ba ng paraan para makaganti siya? Kung hindi, bitawan mo ako. Daddy Lee, sinaktan niya ako. Ang babaeng ito nagawa niya akong saktan, pakiganti naman ako sa kanya. Jiao Jiao, itigil mo na ito. Wala na tayong oras. Kailangan na nating umakyat ng entablado. At magsisimula na rin ang magandang palabas. Shanshan, Daddy, panoorin niyo na lang po ba ang pananakit niya sa akin? Ang mukha ko, paano pa ako makakaakyat sa entablado? Jiao Jiao, wala na talaga tayong oras. Kahit ano pa yan, pag-usapan na lang natin pagkatapos ng performance. Ang kompetisyong ito ay nakasalalay sa stocks ng grupong Lee, kaya kailangang ibigay mo ang lahat ng makakaya mo. Alam ko na po, Shanshan, Daddy. Huwag niyo pong hahayaan na makawala si Shiwan. Sige, nasa ibaba lang ako ng stage, hinihintay ang paglabas mo. Opo. Ang nakahandang online promotion, simulan na agad. Opo, President Lee, nakahanda na ang lahat. Hinihintay na lang ang pagkanta ni Miss Chu. Galingan mo, Little Bug. Ikaw ang pinakamahusay para sa akin. Sandali, hindi ito ang boses niya. Hindi siya si Little Bug. Ano ba yan? Ang pangit pakinggan. Mas magaling pa si Shiwan kaysa sa kanya. Ito ba ang gusto niyo maging kampiyon? Asa ka pa. Itigil ang promotion. Pero President Lee, na-invest na po natin ang pera doon.
Diyos ko, sino ang kumakantang iyan? Napakaganda ng boses. Ito ang tunay na kalibre ng isang kampyon. Parang boses ito ni Shiwan. Siya ba iyan? Si Little Bug yan. Si Little Bug iyon. Little Bug, hintayin mo ako. Parating na ako. President Lee, ang address po ay naibigay ko na sa inyo. Little Bug, pakiusap, hintayin mo ako. Little Bug. Little Bug. Napakatiyaga kitang hinanap. Sino ka ba talaga? Brother Grass. Shiwan? Shiwan. Ikaw talaga si Little Bug. Hindi. Hindi ito maaari. Si Shiwan pala ang tunay na Little Bug, hindi pwede. Hindi dapat sila magkakilala kailanman. Shiwan, ikaw ba talaga si Little Bug? Magsalita ka naman. Ako. Jiao. Ayos ka lang ba? Brother Grass. Pasensya na. Nadismaya kita. Hindi pa magaling ang lalamunan ko. Nararamdaman kong hindi ko na kaya ito ng matagal. Brother Grass. Ibinigay mo ito sa akin, ibinabalik ko na sa iyo. Ibinigay ito sa iyo ni Brother Grass? Sa iyo na ito habang buhay. Dadalhin kita sa ospital ngayon din. Siguradong magiging maayos ang lahat. Liting Shen. Hanggang ngayon ba ay iniisip mo pa rin na si Chu Tianjiao ang tunay na Little Bug? Shiwan. Nakalimutan kong si Jiao Jiao ay may sugat sa lalamunan. Siya talaga si Little Bug. Huwag ka nang magpanggap na ikaw si Little Bug. Nakakasuka ka? Brother Grass. Pero ako naman talaga dapat iyon. Senior. Tabi po. Tabi? Daan po. Emergency ang kalagayan ng pasyente. Padaan? Pakidalian ang pagpadaan. Ooperahan na ang pasyente agad-agad. Sa labas na lang po maghintay ang pamilya. Senior? Nagmamakaawa ako sa iyo? Kailangan mong lumaban. Doktor? Pasensya na po. Ginawa na namin ang lahat. Paano nangyari iyon? Senior. Nasa huling yugto na siya ng cancer at dahil sa nangyari, parang nawalan na siya ng kagustuhang mabuhay pa. Maaari ka nang pumasok ngayon para sa huling pamamaalam sa kanya.
Senior? Senior, ang hinahanap mo ay ito, di ba? Brother Grass. One. 1-1. Kung magkakaroon man ng susunod na buhay, hindi na kita hahayaang mawala. Liang Chen. Sa oras na marinig mo ang mga salitang ito, marahil ay wala na ako. Salamat sa pagsama mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Naging masaya ako. Sayang at huli na nang tayo ay magtagpo. Pagkatapos akong i-cremate, isaboy mo ang abo ko sa dalampasigan. Sa ganoong paraan, ay makakasama ko na si Meng Meng habang buhay. Jiao Jiao, hindi na pwedeng ipagpaliban ang sakit mo. Hindi lang ako pinipigilan ni Shiwan na makita si Meng Meng. Niloko pa niya ako gamit ang mga kasinungalingan. Daddy Li Xunshen. Kung ayaw ni Sister Wan, hayaan na lang po natin. Hindi pwedeng hayaan na lang. Kahit pilitin ko pa sila, mapapalabas ko rin sila. Ang CEO ng Lee Group na si Li Tingshen at ang bagong singer na si Chu Tianjiao. Bakit sila magkasama sa livestream? Balita ko, si Li Tingshen at si Shiwan ay palihim na kasal, pero mukhang may relasyon pa rin siya kay Chu Tianjiao. Mukhang may magandang eksenang mangyayari. Sa inyong lahat, naka-livestream ako ngayon dahil gusto kong i-anunsyo ang isang bagay. Maaring mawala na ako sa mundo. Ano? Paano nangyari iyon? Biro lang ba yan? Hindi naman April Fool's Day ngayon. Kahit hindi kita gusto, ayaw ko namang mawala ka. Ang dahilan kung bakit kami nag-livestream ngayon ay dahil kay Shiwan. Sana ay hindi mawawala si Jiao Jiao. Kailangan lang ni Shiwan at ni Meng Meng na magbigay ng konting dugo. Sapat na sana iyon. Hindi lang niya tinatago si Meng Meng, pinipigilan pa niyang magkita ang mag-ama. Diyos ko, ganitong klaseng tao pala si Shiwan, sana hindi ko na lang siya nagustuhan. Buhay ng tao ang nakataya dito. Bakit ayaw pumayag ni Shiwan? Hindi natin alam ang buong kwento, kaya hindi tayo dapat humusga agad. Dati pagalit sa akin si Ate Shiwan, kaya naiintindihan ko kung ayaw niya. Walang kinalaman ito sa iyo, huwag mong sisihin ang sarili mo po. Ayaw ko lang, talagang iwan kayong lahat. Nalulungkot ako na hindi na ako makakaakyat muli sa entablado. Nalulungkot ako na hindi ko na matutupad ang aking pangarap. Kaya naparito ako para magpaalam sa inyong lahat. Napakasinsero niya. Mapapayak ako sa kaniya. Nasaan ba si Shiwan? Gusto ko siyang pagsabihan. Wala siyang puso, hindi ba siya tao? Isama niyo ako, pupunta rin ako. Ako rin. Jiao Jiao, sumabog ang kasikatan ng huling livestream natin. Ngayon, lahat ng mga netizens ay pumunta sa account ni Shiwan para kutyain siya. Habang sa account mo naman, puro awa at mga salita ng pagsuporta ang mababasa. Sabi pa ng mga netizens na huwag kang mag-alala, tiyak na pipilitin nilang lumabas si Shiwan para iligtas ka. Anong problema, Daddy Shen? Nababati ko si Shiwan, hindi ka ba natutuwa doon? Ang tagal na pero hindi ko pa rin siya makontak. Hindi siya lumalabas para sumagot.
At hindi rin niya pinapatay ang comment section. Pakiramdam ko talaga may kung anong hindi tama rito. Anong hindi tama rito? Sa tingin ko ay natatakot lang siya dahil sa kasalanan niya. Kasalanan niyang itago ang bata. Karapat-dapat lang siyang hamakin. Jiao Jiao, nag-aalala lang ako na kapag hindi pa siya sumagot, baka lalong lumala ang sakit mo. Alam ko namang si Daddy Shen ang pinakamabait sa akin. Ikaw ang munting paborito ko. Kung hindi ako magiging mabait sa iyo, kanino pa ako magiging mabait? Siguradong nasa bahay lang yon at nagsasaya, kasama ang kanyang boyfriend. Kung ganoon, sa livestream natin mamaya, dadagdagan pa natin ang pressure. Imposibleng hindi pa rin siya lalabas niyan. Kumusta na si Jiao Jiao? Bakit tila lalo siyang nanghihina? Masyado nang binabatiko si Shiwan, pero ayaw pa rin niyang lumabas para iligtas si Jiao Jiao. Napakawalang puso niya talaga. Guys, wag na kayong maghanap kay Ate Shiwan. Ang ayaw niyang pagtulong sa akin ay maiintindihan naman. Jiao Jiao, nanghihina ka na ng ganyan? Pero bakit mo pa ipinagtatanggol ang masamang babaeng iyon? Ang dahilan kung bakit ayaw ni Shiwan na iligtas si Jiao Jiao ay dahil lang sa selos. Palagi niyang iniisip na may namamagitan sa atin ni Jiao Jiao. Pero itinuturing ko lang si Jiao Jiao bilang pinakamahalagang pamilya ko. Hindi ko talaga akalain na magiging ganoon kakitid ang utak ni Shiwan na mas pipiliin pa niyang mapahiya sa lahat kaysa lumabas para iligtas si Jiao Jiao. Tingshan, wag ka na masyadong magalit. Baka naman si Ate Shiwan ay masyado lang nagpapahalaga sa'yo. Ano bang pinapahalagahan niya? Masyado siyang madamot? Sarili lang niya ang iniisip niya at wala siyang pakialam sa iba. Isang hayop si Shiwan. Napakasama niya. Pero ang lahat ng ito ay ayon lamang sa panig ni Chu Tianjiao. Baka naman hindi lang simpleng pagbibigay ng dugo ang hinihingi. Maayos ka pa bang mag-isip? Wala na halos buhay si Jiao Jiao. Anong masama sa paghingi ng kaunting dugo? Asawa ko si Shiwan kaya hindi ko hahayaang magpatuloy pa siya sa kanyang pagkakamali. Ngayon ay inaanunsyo ko. Kung sino man ang makakahanap sa kanya, bibigyan ko ng $1 milyong. Hindi? $2 milyong. Senior, ang pinagsisisihan ko sa lahat ay ang hindi pag-amin sa iyo ng mas maaga. Kung hindi ka sumama sa kanya, marahil ay hindi ka. Shiwan? Shiwan, alam naming nasa loob ka. Lumabas ka na dyan. Hinihintay na ni Jiao Jiao ang tulong mo? Huwag kang magtago riyan. Lumabas ka na agad. Naghihintay na kaming makuha ang pabuya. Sino kayo? Anong kailangan nyo? At sino ka naman? Nasaan si Shiwan? Ibigay mo na siya sa amin. Bakit nyo siya hinahanap? Bakit? Ayaw ba niyang lumabas dahil lang sa gusto niyang makasama ang isang lalaking gaya mo? Ano ba talaga ang gusto nyo? Anong gusto namin? Siyempre ang mahanap si Shiwan at dalhin siya sa harap ni President Lee. Li Tingshen? Si President Lee ay nag-aalok ng $2 milyong para kay Shiwan. Huwag ka nang magtagal, palabasin mo na siya. Kapag hindi pa rin siya lumabas, sisirain namin ang bahay na ito. Li Tingshen? Dahil gustong-gusto mo palang makita ang aking senior, pagbibigyan kita. May lalaking kinakasama si Shiwan sa bahay. Ayaw ko sana itong ilabas. Hindi ko talaga balak sabihin ito. Pero dahil si Shiwan ay walang hiya talaga, hinayaan pa niyang tumira ang taong iyon sa bahay. Daddy ni Shanshan. Kuya Tingshan, huwag ka na magalit po. Baka si Ate Shiwan ay nagawa lang iyon dahil nawala lang siya sa tamang pag-iisip. Huwag mo na siyang pilitin, Jiao Jiao. 5 taon na kaming kasal ni Shiwan at malaki na ang mga anak namin, pero nagawa pa niya akong pagtaksilan. Talagang wala na siyang hiya. Huwag niyo nang sisihin si Ate Shiwan. Kahit ayaw niya akong tulungan, at kahit hindi siya tapat sa kasal niya, mabuti pa rin naman ang puso niya. Isang hayop talaga ang Shiwan na iyan. Napakalupit niya. Naku, huwag na po kayong magalit. Kapag nakita iyan ni Ate Shiwan, siguradong magagalit siya.
Shiwan, binabalaan kita? Lumabas ka na dyan ngayon din, kundi ay malilintikan ka sa akin. President Lee, balita ko ay hinahanap mo si Shiwan, kaya dinala ko na siya rito. Ikaw na lalaking ito? Ang lakas ng loob mong magpakita rito. Kung hindi ako pupunta, paano mo siya mahahanap? Shiwan, lumabas ka na dyan. Li Tingshen? Nandito si Shiwan? Anong ibig mong sabihin? Alam ko, ayaw magligtas ni Shiwan ng buhay at nagpapanggap lang siya dito na wala na siya. Li Tingshen? Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo nang mabuti. Ito ang larawan ni Wanwan Sr. bilang alaala. Sino ang gagawa ng biro tungkol sa sarili nilang alaala? Hemp, hindi gagawin niya ng iba, pero pagdating kay Shiwan, hindi natin sigurado. Putal, galit na galit siya kay Jiao Jiao. Kaya kahit ano ay kaya niyang gawin, di ba? Oo nga po. Kung ayaw po akong iligtas ni Ate Shiwan, ay ayos lang, talagang hindi niya kailangang magkunwaring wala na siya. Lalo na ang hayaan ng lalaking ito na mag-artista sa harap ko, nakakasuka. Li Tingshen, may isang bagay kang sinabing tama, matagal ko na talagang gusto si Senior. Pero pinalampas ko siya. Mula noong nagpakasal kayo, lagi kong iniisip na masaya siya, kaya hindi ko siya inabala. Kung alam ko lang na isa kang taong hindi marunong kumilala ng tama at mali, at isang walang hiyang hayop, ay aagawin ko siya para makasama ko. Ikaw na lalaking walang hiya, may gana ka pang magsalita ng ganyan dito. Nagpapanggap ba si Shiwan na wala na siya? Akala ba niya kung magkukunwari siya, ay makakasama ka na niyang lumayo? Nanaginip ka? Uulitin ko, sa huling pagkakataon, wala na si Senior. Uulitin ko rin, hindi ako naniniwala. Huwag mong isiping maloloko mo ako sa litratong iyan. Nagpunta na ba sa ibang bansa si Shiwan? Kahit saan pa siya magpunta, hahanapin ko siya. Li Tingshen? Napakatanga mo talaga. Nagmamagaling ka pa rin ba? Naniniwala ka ba? Tatawagan ko ang morgue ngayon din. At itatanong ko sa kanila kung si Shiwan ba ay wala na talaga? Sige, magtanong ka? Magtanong ka ng maigi. Gusto kong marinig mo mismo na ang sinasabi ko ay totoo. Tanungin kita, mayroon ba kayong dinala kamakailan na isang babaeng nagngangalang Shiwan? Sandali po, titingnan ko lang. Opo, natapos na po ang serbisyo niya, 3 araw na ang nakalilipas. Ano? Paano nangyaring? Ngayon, naniniwala ka na ba? Maayos pa ang lagay ni Shiwan kanina? Paano siya? Sinong nagsabi sa iyong maayos siya? Li Tingshen, alam mo ba na may malalang sakit ang ate? May sakit siya? Wala akong alam. Wala talaga akong alam. Wala kang alam sa kahit ano, dahil ang alam mo lang ay samahan si Chu Tianjiao. May sakit pala si Shiwan. Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Binigyan mo ba siya ng pagkakataong magsalita? Tuwing ang babaeng iyon ang may kailangan, walang pag-aalinlangan mong iniwan ng ate. Nagawa mo pa ngang magpakasal sa kaniya. Ano na lang ang halaga ng ate sa iyo? Wala akong alam. Wala talaga akong alam. Noong mga panahong iyon, may sakit si Jiao Jiao. Kaya kami nagpakasal. Pero hindi ko alam na si Wanwan ay may sakit din. Wala kang alam, wala kang alam. Wala kang kaalam-alam sa kahit ano. Nagkamali talaga ang ate na magkagusto sa isang hayop na gaya mo. Dapat ikaw ang nawala. Bakit hindi na lang ikaw ang naglaho? Paano naman si Mengmeng? Wala na si Shiwan. Hindi pwedeng mawala ng tatay si Mengmeng. Si Mengmeng? Hindi ba't nagkita na kayo? Daan ng Tiantang 166. Pang-166. Kaya pala si Mengmeng ay totoong wala na. Sinabi sa akin ng schoolmate ko, nasakitin si Mengmeng simula pa noong bata. Paulit-ulit na nagbabala ang doktor na kailangan siyang alagaang mabuti, kailangang alagaang mabuti, at hindi dapat siya giniginaw. Pero ikaw,
Dahil lang sa sinabi ng babaeng ito, iniwan mo si Meng Meng sa labas na napakalamig at kinuha mo pa ang scarf niya. Alam mo ba? Na masama na talaga ang pakiramdam ni Meng Meng at mapanganib para sa kanya ang magkalagnat. Dahil lang sa pagiging makasarili mo, nagkaroon ng malalang pneumonia si Meng Meng at noong mismong gabing iyon, ay wala na siya. Totoo pala ang lahat ng sinabi ni Wanwan. Pero bakit hindi ako naniwala? Dahil nagbubulag-bulagan ka at walang pakiramdam. Meng Meng, patawarin mo si Papa. Hindi ka dapat iniwan ni Papa. Wanwan, mali ako. Maling-mali talaga ako. Liting Shen, huwag kang umiyak sa harap ni Wanwan. Baka madumihan lang ang landas ng kanyang pag-alis. Ate Shiwan, Meng Meng, bakit kailangan nyo kaming iwan? Mamimiss ko po kayong dalawa. Tumahimik ka. Ikaw ang naging sanhi kaya nawala ang asawa ko, pati na ang anak ko. May mukha ka pa bang ihaharap para umiyak? Di Shanshan, hindi po ako yon. Huwag mo akong tawaging ganyan. Sige. Kuya Tingshan. Alam ko, nawala na sina Ate Shiwan at Meng Meng, kaya malungkot ka. Pero hindi rin madali para sa akin ito, kaya hindi mo ako pwedeng sisihin. Noong gabing iyon, kasama ko ang asawa ko at ang anak ko. Pinilit mong tumawag sa akin at sinabi mong nilalagnat ka. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang balak mo. Sa totoo lang, wala ka namang lagnat. Hindi mo lang talaga matanggap na kasama ko ang asawa at anak ko. Pero tumawag lang naman ako, hindi ko naman sinabing kunin mo ang scarf ng bata. Lalo na ang iwan siya sa gitna ng daan. Chu Tianjiao? Nasasabi mo ang mga bagay na iyan. Tao ka pa ba? Kuya Tingshan, hindi ko po talaga sinasadya. Hindi ko naman alam na mawala sina Ate Shiwan at Meng Meng. Chu Tianjiao. Noong may sakit si Shiwan, pinilit mo pa rin siyang mag-donate ng blood serum at ngayong wala na si Meng Meng, gusto mo pa rin kunin ang bata. Liting Shen, alam mo naman pala na ang lahat ng ito ay makakasama sa kanya, pero pinabayaan mo lang. At sinamahan mo pa si Chu Tianjiao sa mga ginawa niya. Noong sinisisi mo si Chu Tianjiao, hindi ba nakonsensya ang puso mo? Siya ang may kasalanan, siya ang punot dulo ng lahat. Dahil sa kanya, Chu Tianjiao, dapat kang mawala. Magbayad ka para sa asawa at anak ko. Brother Grass, ako si Little Bug. Little Bug. Liting Shen, niloloko ka pa rin ng babaeng ito. Hindi siya si Little Bug. Anong sinabi mo? Liting Shen, napaka-ignorante mo talaga. Ano ba talagang ibig mong sabihin? Linawin mo ang mga sinasabi mo. Daddy Shanshan, huwag kang makinig sa mga kasinungalingan niya. Maliwanag naman na ako si Little Bug. Ako ang tunay. Isang walang hiyang babae, mapagpanggap, lumayo ka rito. Kuya Tingshan, masakit po ang pakiramdam ko. Sabihin mo? Sino ba talaga si Little Bug? Nasa harapan mo na siya? Hindi mo ba nakikita? Paano magiging si Shiwan si Little Bug? Napatunayan ko nang nagsisinungaling siya. Isa siyang peking mapagpanggap. Paano mangyayaring hindi? Ito ang mismong sinabi sa akin ni ate. Liting Shen, talagang napakamanhid mo. Hindi mo lang siya nabigo na makilala. Nagkamali ka pa ng taong kinilala. Kaya naman, sadyang wala kang makita. Liting Shen, ang mga bagay na mismong ginawa mo, hindi mo rin ba makilala? Tama? Ito ang ibinigay ko kay Little Bug.
Little Bug. Si Wanwan pala ang aking Little Bug. Napakabulag ko. Nagkamali ako ng kinilala. Little Bug? Patawad sa iyo si Brother Grass. Little Bug? Hindi ako naniniwalang wala ka na. Siguradong may iniwan ka pa ng mga huling salita, di ba? Little Bug. Little Bug? Sa wakas ay nahanap ko na ang aking Brother Grass. Kaya lang, tila hindi niya ako nakikilala. Nagpustahan kami noon na sa muli naming pagkikita ay bawal ibunyag ang aming pagkakakilanlan. Ang hindi makakilala ay siyang talo. Ako ang nanalo. Sa unang pagkakataon na gumalaw ang bata, gusto ko sanang ibahagi kay Ting Shen, pero pinuntahan niya si Chu Tianjiao para alagaan. 2 araw na siyang hindi bumabalik. Bagong taon na. Sabi ni Ting Shen ay walang kasama si Chu Tianjiao, kaya sasamahan muna niya ito bago bumalik. Pero, sino ang sasama sa amin sa bagong taon? May sakit ako at hindi na magtatagal. Pero hindi ko maiwan ang aking mengmeng. Li Ting Shen, nasaan ka ba? Brother Grass, hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ako nakikilala. Talo ka. Little Bug. Talo si Brother Grass. Si Brother Grass ay talagang talo na. Little Bug, huwag kang umalis. 1-1. Nagkamali ako. Little Bug, hindi ka talaga nawala. Little Bug, nagkamali si Brother Grass. Sorry sa'yo, Brother Grass. Lahat ng ito ay parusa mo sa akin, hindi ba? Little Bug, patawarin mo na ako. Sa susunod, wala na si Chu Tianjiao. Wala nang ibang tao. Tayo lang dalawa. 1-1. Mahal kita. Brother Grass, sa wakas ay nakilala mo na ako. Oo. Little Bug, simula ngayon, hindi na tayo muling magkakahiwalay. Papa? Meng-meng. Meng-meng. Miss na miss ka na ni Papa. Nagkamali si Papa. Hindi dapat kayo iniwan ni Papa. Mapapatawad mo ba si Papa? Pinatawad na ni Mengmeng ang papa niya. Little Bug, she won. Meng-meng. Alam na po ni Tatay Shenshan na hindi talaga ako si Little Bug. Anong gagawin ko? Huwag kang magpanik. Hindi mo naman kasalanan ang nangyari. Si Shiwan ang mismong nagkaroon ng sakit. At tungkol sa pagkawala ng anak niya, sarili niya ring gawa iyon. Kahit pa malaman niya ang totoo, hindi ka naman niya kayang saktan. Pero nagpanggap akong si Little Bug. Ako. Huwag kang matakot. Paglabas ni President Lee, humingi ka lang ng tawad sa kanya. Matapos kaniyang alagaan ng maraming taon, siguradong may pinagsamahan pa rin kayo. Pero natatakot akong baka dahil sa sobrang lungkot niya, ay itaboy na niya ako. Paano na? Ang pinakamalalang mangyayari ay ibablock ka lang niya sa industriya. Sikat ka na naman ngayon, pwede tayong lumipat sa ibang kumpanya. At nasa iyo pa naman ang orihinal na mga sinulat ni Shiwan, di ba? Tiyak na may magpoprotekta pa rin sa iyo. Tatay Shenshan. Kuya Ting Shen, tinatawagan kita pero hindi mo sinasagot. Okay ka lang ba? Maayos lang ako. Sir President Lee, kasi po, ilalabas na ang bagong album ni Jiao Jiao. Ipagpatuloy ang lahat ayon sa plano. At isa pa,
Tutulungan ka ulit ng kumpanya para makuha ang Best Singer Award. Salamat po, Shenshan. Ay, hindi pala. Kuya Tingshan. Tawagin mo akong President Lee? Sige po. Salamat, President Lee. Chu Tianjiao. Nagpanggap kang si Little Bug? Niloko mo ako sa sakit-sakitan mo. Ipaparanas ko sa iyo kung paano bumagsak mula sa langit patungo sa impyerno. Balita ko, ang nagwagi ngayong gabi ay si Chu Tianjiao pa rin. Wala na si Shiwan. Siya na ang bida sa grupong Lee. Sino ba ang tatalo sa kanya? Pero balita ko, may ugnayan daw sila ng presidente ng grupong Lee si Shiwan at ang bata, kaya sila nawala ay dahil sa sobrang sama ng dalawang ito. Tama ang sinasabi mo. Ngayon, ang hinihiling ko na lang ay magparamdam si Shiwan para tapusin silang lahat. Walang hiyang babae. Nakakadiri talaga. Ipinahahayag ko na, ang nanalo ng parangal ngayong gabi ay si Chu Tianjiao. Halina po tayo sa entablado para tanggapin ang parangal. At samantala, ang presidente ng grupong Lee, na si Sir Lee Tingshan, ang mismong magbibigay ng parangal sa kanya. Shen. Sir Lee. Chu Tianjiao? Anong karapatan mong kunin ang parangal na ito? Anong ibig mong sabihin? Chu Tianjiao, wala kang kakayahang kumanta. Kung hindi dahil kay Shiwan na nag-aayos ng boses mo, anong karapatan mo na tumayo sa entabladong ito? Pati na rin ang tinatawag mong sariling kanta, lahat yon ay pinaghirapan ni Shiwan. Ang totoo, ni hindi mo nga alam kung paano bumasa ng mga nota, di ba? Lahat ng mga album ni Chu Tianjiao, boses ni Shiwan ang ginamit bilang suportang boses. Lahat ng kanyang mga sariling kanta ay isinulat din ni Shiwan. Ang parangal na ito ay dapat kay Shiwan lang mapunta. Chu Tianjiao. Simula ngayon, ang grupong Lee ay formal ng puputol ng kontrata sa iyo. Lee Tingshan, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Kailanman ay hindi kita pinilit na gawin ang anumang bagay. Ikaw ang mismong nagtaksil kay Shiwan. Bakit kailangang ibintang ang lahat ng mali? Sa akin? Tama ka. May kasalanan ako at hihingi ako ng tawad. Pero huwag mong isiping makakatakas ka sa parusa. Kung ano man ang kinuha mo kay Shiwan, babawiin ko ang lahat ng yon. Lee Tingshan, huwag mo itong gawin sa akin. Nagpakahirap din naman ako. Ano na lang ang tingin mo sa akin? Turing ko sa iyo ay isang pagkakamali. Lee Tingshan, nagkamali talaga ako sa pagtingin sa iyo. Pareho tayong may sala, pareho nating kailangang humingi ng tawad kay Shiwan. Kaysa umiyak ka rito, mas mabuting maghanda ka na at isipin kung paano mo babayaran ang $1 bilyong bilang multa sa paglabag sa kontrata. $1 bilyon? Wan, sirang-sira na ang pangalan ni Chu Tianjiao sa showbiz. Wala na siyang mukhang maihaharap. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Shenshan. President Lee, patawad po, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko dapat sinubukang magpanggap na si Little Bug para linlangin kayo, pero ginawa ko lang po iyon dahil mahal kita. Nagmamakaawa po ako, pagbigyan niyo na ako. Hindi ko na po talaga kayang magbayad. Hindi sa akin ang dapat mong hingan ng tawad. Sinabi ko bang tumayo ka? Ate Shiwan, patawad sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko dapat ginaya si Little Bug at hindi rin dapat ako nagpanggap na may malubhang sakit, lalong-lalo na ang maghangad na agawin si President Lee mula sa iyo. Nagkamali ako ng husto. Ako ang dapat sisihin. Magsisilbi ako at gagawin ang lahat para sa iyo. Pwede mo bang pakiusapan si President Lee na patawarin ako? Patawad po. Sorry po, patawad po talaga. Pasensya na. Patawad po. Tama na yan. Kung hindi mo pa rin mababayaran ang multa, mapipilitan kang gumawa ng masamang trabaho. Saan naman ako kukuha ng $1 bilyong? Tulungan mo naman akong mag-isip ng paraan. Ano naman ang magagawa ko? Maliban na lang kung ano? Tama naman talaga ang sinabi ni President Lee ngayon. Ang pinakamabilis na paraan para magkapera ay ang... Pinapagawa mo ba sa akin ang ayoko? Maganda naman ang katawan mo. Sa totoo lang, marami na talagang mga bigatin ang gustong makipagkita sa iyo. Pero dahil protektado ka noon ni President Lee, wala silang nagawa noon at hindi sila makakilos. Pero iba na ang sitwasyon ngayon.
Kag ang danyo sa kontrata ni Grupong Lee ay hindi mo mabayaran, magiging mas malala ang kahihinatnan mo. Hindi. Ayoko. E di ikaw ang humanap ng sarili mong paraan. Hoy, hindi ba't ito ang ating hinahangaan na Chu Tianjiao? Anong hinahangaan? Isa lang siyang mandaraya? Magnanakaw? Kaderder? Ikaw talaga, ninakaw mo ang mga kanta ni Shiwan at ginamit mo pa pati ang boses niya. Akala mo ba nararapat ka? Parusahan siya. Parurusahan ba? Parusahan siya. Parurusahan? Tapusin siya. Tatapusin. Tapusin siya. Tatapusin? Bugbugin siya. Bubugbugin ba? Pagbayarin siya. Pagbabayarin? Pagbayarin siya. Pagbabayarin. Parusahan na siya. Payag na ako. Payag na ako. Ganyan nga, maging masunurin ka. One. Maayos ka ba riyan sa langit? Butihin kong bisita. Muli tayong nagkita. Nagkita na tayo? Siyempre. Pero ngayon lang ako nakapunta rito. Ginoo. Sigurado ka bang unang beses mo palang dito? Maraming beses na kitang nakita. Ilang beses ka nang muling nabuhay para subukang baguhin ang tadhana ni Shiwan pero sa huli ay nabigo ka pa rin. Bakit? Nakalimutan mo na ba? Naaalala ko na. Isang pagkakataon na lang ang natitira sa iyo. Sa pagkakataong ito, kapag nabigo ka, ay wala nang kasunod pa. Maestro. Ako ay muling nabuhay. Isang pagkakataon na lang ang natitira sa iyo. Hoy, munting bulag! Saktan siya. Tigil. Anong nangyayari sa'yo? Umiyak ka ng ganyang kalungkot. Huwag kang matakot, nandito ako, hindi ka nila pwedeng apihin. Ano bang ginagawa mo? Anong klaseng tao ka ba? Tinutulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lumayas ka. Napakawalang utang na loob mo namang tao. Sabi ng lumayas ka. Naririnig mo ba ako? Umalis ka na. Huwag ka nang lalapit sa akin kailanman. Hindi ko kailangan yan. Umalis ka. Sa buong buhay na ito, One, Little Bug, dapat kang lumayo sa akin para maging ligtas ka at para maging masaya ka habang buhay. Batiin po natin si Shiwan sa pagkapanalo ng Lifetime Achievement Award sa larangan ng musika. Salamat po sa inyong lahat. Kasabay nito, mayroon akong magandang balitang iaanunsyo. Magpapakasal na ako. Siya ang aking asawa at siya rin ang aking junior. Dahil sa kanya, nakakuha ako ng maraming inspirasyon, kaya naman nakapagsulat ako ng napakaraming magagandang kanta. Shiwan, ngayong ikakasal ka na, aalis ka na ba sa industriya ng musika? Siyempre hindi. Ang pagkanta ang pinakapaborito kong gawin. At suportado rin ako ng aking asawa. Ako ang number 1 fan ni Wanwan, kaya huwag po kayong mag-alala, aalagaan ko siyang mabuti habang buhay. At gagawin ko siyang masaya. Ang taong iyon, napakapagtaka. Hindi ko alam kung bakit, pero medyo kumikirot ang puso ko.